Nagbitiw na sa pwesto si Ateneo Basketball Head Coach Tab Baldwin at Team Manager Epok Kimpo. Kasunod yan ang pagkalunod ng mga player na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Live mula sa TV5 Media Center nangungun sa balita si Ian Suyu. Ian, anong pahayag ng pamunuan ng Ateneo kaugnay sa resignation ni na Baldwin at Kimpo? Gigi, tama ka dyan. Tinanggap na nga ng pamunuan ng Ateneo de Manila University ang resignation ni Head Coach Tab Baldwin pati na rin ni Team Manager Epok Kimpo matapos nga yung nangyaring drowning incident involving two of his student athletes. Ayon kay ADMU President Father Bobby Yap ay nararapat lang daw na magkaroon ng pagpapalit sa liderato ng team para rin masigurado yung integridad ng kanilang basketball program. Bukod pa dyan, bubuo rin daw ang Ateneo ng kanilang sariling komite na magsasagawa ng internal investigation tungkol nga dito sa pagkasawi ni na Rene Baterbonia at ni Divine Adili. Ayon sa kanila, mga legal and technical experts daw ang kanilang inimbitahan sa komite na yan at tatagal daw ang investigasyon ng nasa 2 linggo bago magkaroon ng resulta. Nangako rin ang pamunuan ng Ateneo na magiging tuloy-tuloy ang pagbibigay nila ng tulong para sa mga naulilang pamilya ng 2 atleta. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Father Yap. We did try to support as much as we can for the wake, for the care of the family during this situation. We will provide assistance, material assistance to the families, and we see that not as a form of legal settlement, but that is really a form of our moral responsibility. At yan, pinatawag ng DOLE si Coach Tab Baldwin ngayong araw. Siya ba'y nagpunta? Gigi, alam mo, hindi sumipot kanina si Tab Baldwin nang ipatawag nga siya ng Department of Labor Employment noong umaga. Tanging abogado lamang niya ang dumating sa opisina, subalit hindi rin nagpaunlak ito ng panayam sa media. Ipinatawag ng DOLE si Baldwin, may kaugnayan nga para maipakita ang kanyang employment certificate. Yun nga lang, tanging naipakita lang ng kanyang kampo ay yung tinatawag na Foreign Residency Certificate mula yan sa Bureau of Immigration. At ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, hindi porket meron kang ganitong klase ng residency certificate, pwede ka nang makapagtrabaho bilang foreign national dito sa Pilipinas. At ayon nga sa kanila, muli nilang ipapatawag si Baldwin sa darating na June 29. Tungkol dun sa burol ni Rene Baterbonia, naiuwi na ba siya sa kanyang hometown sa Agusan del Sur? Gigi, sa ngayon nga ay kasalukuyang ibinabiyahe ang mga labi ni Baterbonia patungo sa kanilang hometown sa Talacugon, Agusan del Sur. Mula yan sa Davao City, nakahanda na yung pagbuburolan ni Rene sa isang gym. At bukas ng hapon ay nakatakda rin na magsagawa ng public viewing para sa mga nais na bumisita sa kanya ng mga kakaprobinsya niya at mga kababayan niya doon. Nakatakdang ilibing ang nasawing atleta sa June 24. Samantala, maidagdag ko rin, si Adili naman ay kasalukuyang nakaburol sa mismong chapel ng Ateneo sa Quezon City at wala ring nakatakdang date kung kailan pa siya dadalhin sa kanyang home country mismo na Nigeria. May dagdag lang din natin, Gigi, noong nakaraan nga ay hindi raw pinayagang makapasok sa Ateneo de Davao University ang legal counsel ng pamilya Baterbonia na si Attorney Israelito Torion. At ayon sa abogado, mga tauhan daw mismo ng Ateneo ang humarang sa kanya. Hindi niya rin daw alam kung ano yung dahilan kung bakit nangyari ito at hindi sila pinayagan. Pero narito ang kanyang naging pahayag. I am supposed to confer with my clients so far as the preparation of the transfer of the cadaver from Davao City to Agusan. So, but I am prohibited to go inside. Gigi, hanggang sa mga oras na to ay patuloy pa rin nating kinukunan ng pahayag ang Ateneo de Davao University. May kinalaman nga sa insidenteng yan. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Gigi. Yan ang ulat ni Ian Suyu live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Gigi Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.